Akala nila isa akong tanga at uto-utong asawa. Nagsapwatan ang asawa ko at ang buong pamilya niya para ipakasal siya sa kabit niya habang masaya silang nagpaparty. Ang hindi nila alam, habang nagtatawanan sila, tahimik ko na palang pinirmahan ang kontrata para ibenta ang 700 milyon peso na mansyon namin sa Forbes Park, ang mismong bahay kung saan sila nakatira at nagpapakasarap sa buhay. Pag-uwi nga asawa ko galing sa honeymoon nila, nagwala siya at sumigaw na parang baliw sa labas ng nakakandadonggit. Laking gulat niya nang malamang naibenta na ang bahay na pinagmamalaki niya. At ang pasabok kong wedding gift para sa kanya ay nagsisimula pa lang. Wala na siyang natira kahit ano. Gusto niyo bang malaman kung paano ko sila pinabagsak? Basahin at subaybayan ang kwentong ito, habang nagiging kulay kahel ang kalangitan ng BGC dahil sa paklubok ng araw. Sa wakas ay naiklik na rin ni Catherine Bernardo ang send button para sa isang napaka-importanteng email sa kanyang laptop. Tapos na ang final design para sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya nila ngayong taon. Nakahinga siya ng maluwag. Sumandal siya sa kanyang office chair at minasahe ang medyo nangangalay niyang nakalamnan. Alas 8 na gabi. Dire-diretso ang trabaho niya simula pa ang alas 8 ng umaga. Umidlip lang siya ng saglit sa opisina at mabilis na kumain. Ang kaninang maingay at abalang opisina ay unti-unti nang nawawalan ng tao. Ilang katrabaho na lang ang natira na nagahabol din ng kani-kanilang deadline. Kinuha ni Catherine ang kanyang cellphone. Walang reply mula sa asawa niyang si Daniel Padilla. Kaninang umaga, nag-send si Catherine ng isang sweet na text. Mag-ingat ka sa business trip mo sa Cebu, Hon. Kumain ka sa tamang oras ha. Hihintayin ko ang tawag mo. Hanggang ngayon, 2 gray check mark pa rin ang katabingang message. Hindi pa rin nito nababasa. Napabuntong hininga si Catherine. Baka masyado lang busy si Daniel. Siguro kinain ng meeting niya sa mga kliyente sa Cebu ang buong oras niya. Isip-isip niya. 3 araw na simula nang umalis ang asawa niya at sobrang nalulungkot siya sa malaki nilang bahay nang wala ito. Kahit sobrang busy sa trabaho, sinisigurado niyang naibibigay niya ang lahat ng kailangan ni Daniel. Laking namimiss ni Catherine ang asawa. Namimiss niya ang nabiro at tawa ng lalaking nakasama niya sa loob ng 5 taon. Bago ayusin ang kanyang desk para umuwi at harapin ang kalungkutan, binuksan ni Catherine ang Instagram app sa cellphone niya. Nakasanayan ng mag-scroll ng gadaliri niya sa newsfeed. Mga post ng malumang kaibigan, ads ng ma-furniture, ilang cooking videos hanggang sa may nakita siyang litrato na nagpatigil ng pahinga niya. Post iyon ng biyenan niyang si Carla Estrada. Bumilis ang tibok ng puso ni Catherine, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding gulat sa nakita niya. Isang litrato ito ang kasal. Sa picture, nakatayo ang asawa niyang si Daniel, guwapong-guwapo sa kanyang ivory colored suit. Sa tabi nito, may isang babaeng abot tenga ang ngiti. Si Andrea Brillantes, ang batang empleyada mula sa kabilang department. Nakasuot si Andrea ng isang magarbong wedding gown at naka-heavy makeup. Pareho silang may hawak na wedding vows at mukhang nasa kalagitnaan ng seremonya ng kasal. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang mataong nakapaligid sa kanila. Nakatayo si Carla Estrada sa tabi mismo ni Daniel. Yakap ang anak at bakas ang matinding pagmamalaki. Nandun din ang hipak ni Catherine, ang matito at tita ni Daniel. Ang buong angkan nila kumpleto. Lahat sila ay abot nga ang ngiti sa kamera, nagpost sa isang lugar na punong-puno ng sariwang bulaklak. Nagsimulang manginig ang makamay ni Catherine. Baka nakakamali lang siya. Baka lumang picture lang ito o baka team party lang. Pero malinaw na nakasuot sila ng pangkasal. Binasa ni Catherine ang caption na isinulat ni Carla Estrada. Maikli lang ang caption, pero parang isang malakas na sampal sa mukha ni Catherine. Sa aking mahal na anak, naway maging masaya ka habang buhay sa piling ng ating Andrea. Sa wakas, nangyari na rin ang matagal nating hinihintay. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Catherine. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng opisina ay biglang naging nakakasakal. Ang tunog ng pagtatype ng katrabaho niya sa kabilang cubicle ay naging parang malayo at mahinang ugong na lang. Sa wakas, nangyari na. Ang salitang sa wakas ay nangangahulugang may isang mahabang prosesong naganap na hindi man lang niya alam. Hindi ito naukataon lang. Hindi ito biglang kasal. Matagal na itong pinaplenuhin. Gamit ang nanginginig at naninigas na mga daliri, tinitigan ni Catherine ang litrato. Walang duda, asawa niya iyon. Si Daniel, ang lalaking inihatid niya sa airport 3 araw na ang nakakalipas.
Ang lalaking nagsabing may business trip siya sa Cebu. Ang lalaking sinendan niyang sweet message kaninang umaga. Nakita niya ang ngiti ni Daniel sa litrato. Isang ngiting totoong kaligayahan. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita kapag makasama silang dalawa. At saka, binasa ni Catherine ang mga comments. Lalo pang bumaon ang kutsilyo sa puso niya. Congrats DJ! Sa wakas, part na talaga ng family natin si Blythe. Comment ng hipag niya. Naku, Marang Carla, may bago ka ng manugang na magbibigay sa iyong apo. Congratulations! Sabi ng isang tita ni Daniel. Happy wedding, pinsan. Aabangan namin ang balita tungkol sa baby. Dagdag naman ng pinsan ni Daniel. Alam nilang lahat. Alam ngang buong pamilyang asawa niya ang lahat. Lahat sila umaten. Lahat sila masaya at nag-bless sa kasal. Lahat sila ay kasapwat sa malaking kasinungalingang ito. Nakaramdam ng pandidiri at pakasuka si Catherine. Abang nagpapakamatay siya sa pagtatrabaho para mabayaran ang monthly amortizasyon ng 700 milyong peso na mansyon sa Forbes Park, para may bili ang sport car si Daniel, at para mabigyan ng malaking buwan ng allowance ang biyenan niyang si Carla. Lahat pala sila ay nakpaplano ngang pangalawang kasal ngang asawa niya ng patalikot. Isang sikretong kasal. Siyempre, hindi maglalakas loob si Daniel na makipag-anul o magpaalam para magpakasal ulit. Dahil alam ni Daniel na halos lahat ng malalaking ari-arian nila ay nakapangalan kay Catherine. Ang 700 milyon peso na mansyon sa Forbes Park ay binili ni Catherine ilang taon na ang nakakalipas gamit ang malaking bonus mula sa kumpanya. Kahit nagpumilit si Daniel na ipangalan sa kanilang dalawa ang mansyon, iginiit ni Catherine na tinuruan ng yumaong ama na maging matalino sa paghawak ng prana sa kanya lang ito ipangalan. Napilitang pumayag si Daniel sa kondisyon na pati ang pinakabagong luxury sports car ay dapat ipangalan din sa kanya. Napagbigyan na lang ito ni Catherine. Ngayon, pakiramdam ni Catherine ay napakatanga niya dahil sa lahat ng kabutihang ginawa niya. Nawalan ng saysay ang lahat ng pagmamahal niya. Hindi lang siya pinagtaksilan ng asawa niya, kundi maging ng buong pamilya nito nga taong nirespeto at pinakitunguhan niya ng maayos alang-alang sa pakikisama at respeto. Sobrang sakit, pero nakakapaktaka, ni isang patak ng luha ay walang umagos mula sa kanyang nga mata. Ang tanging nararamdaman niya lang ay isang nakakapasong lamig na nakmumula sa matinding galit. Isinara ni Catherine ang Instagram app. Hindi na niya kailangang makipagkita o makipag-usap kahit kanino para makonfirm. Sapat na ang litrato at mga comments bilang patunay para patahimikin siya. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang nanginginig niyang makamay. Tiningnan niya ang screen ng laptop, kung saan nakabukas ang send folder. Tapos na ang proyekto. Satisfied ang kliyente. Namamayagpag ang karera niya, pero wasak naman ang pamilya niya. Ngunit hindi niya hahayaang sirain siya nito. Hindi siya magpapakatanga at magiging isang mahinang asawa na iyak na lang sa isang tabi at magmamakaawa. Napakarami na niyang pinagdaanan para lang bumaksak ng ganito. Lahat sila ay nakisapwat at kinunsinti ang kalokohan ni Daniel. Ipinagdiwang pa nila ang panlolokong ito. Tumayo si Catherine. Lahat sila ay makakatikim ng parusa. Hindi na niya hihintaying bumalik si Daniel mula sa Cebu. Kikilos siya ngayon din. Mabilis at kalkulado ang manggagalaw, kinuha ni Catherine ang kanyang bag, laptop, notebook, wallet. Napatingin sa kanya ang huling natitirang katrabaho, isang batang babae na nangangalang Mimi. Miss Kath, okay lang po kayo? Namumutla po kayo. Lumingon si Catherine at sinubukang ngumiti, pero hindi niya kaya. Okay lang ako, Mimi. Medyo pagod lang. Mauna na ako. Umalis siyang opisina. Bawat hakbang niya ay punong determinasyon. Habang nasa elevator pababa sa basement parking, mabilis na nag-isip ang utak niya. Hindi niya iniisip ang wasak niyang puso. Iniisip niya ang ma-legal at financial na hakbang na kailangan niyang gawin. Ang talino at galing na palagi niyang ginagamit para ayusin ang problema ng mga kliyente niya. Ngayon ay gagamitin niya para iligtas ang sarili niya. Sa loop ng sasakyan niyang nakaparada sa basement, hindi niya muna pinaandar ang makina. Naupo siya sa tahimik na kadiliman. Kailangan niya ngang isa pang kumpirmasyon, hindi sa pamamagitan litrato, kundi sa pamamagitan boses. Gusto niyang marinig mismo kung paano sila makikipag-usap sa kanya nang walang kaalam-alam. Hinanap ng daliri niya ang contact number ni Carla Estrada. Pinindot niya ang call. 3 beses itong nagring, at narinig niya ang masaya at aroganteng boses ni Carla.
Oh, Catherine. Napatawag kang ganitong oras? Nag-overtime ka na naman sa trabaho? Patak at walang emosyon ang boses ni Catherine. Opo, ma. Nasaan po kayo ngayon? Parang ang ingay diyan. Narinig niya ang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Ang tawang iyon, na dati akala ni Catherine ay puno ng pagmamahal, ngayon ay parang isang matinding pang-iinsulto. Ah, ito ba? May family gathering lang kami. May sine-celebrate po ba? Tanong ni Catherine. Celebration para sa kasal nina Daniel at Andrea? Nagkaroon ng matagal na katahimikan. Na-imagine ni Catherine ang gulat sa mukha ni Carla dahil nalaman agad niya. Pero mabilis ding nagbago ang tono ng biyenan niya. Wala nang pagpapanggap. Ang natira na lang ay ang mapangutya at matapang na boses. Aba, nakita mo na pala ang Instagram namin. Mabuti naman kung ganun. Akala ko ba masyado kang supsop sa trabaho mo kaya wala kang time sa social media? At least, hindi ko na kailangang mag-explain sa'yo. Nanikip ang dibdib ni Catherine. Toto nga. Ma, bakit? Paano niyo nagawa sakin to ng patalikot? Nagawa sa'yo? Tumawa ng malakas si Carla. Ang totoong may kasalanan dito ay ikaw, Catherine Bernardo. Anong naibigay mo sa anak ko sa loob ng 5 taong pagsasama niyo? Hindi ka man lang magkaanak. Hindi mo mabigyan nga po ang pamiyang to. Kaysa isang lalaki si Daniel sa pamilya namin. Kailangan niyang ang tagapagmana. Kailangan niyang ipagpatuloy ang apelyido namin. Parang patalim na bumaon ang linyang hindi ka makaanak. Hindi pa sila kailanman nakpa-medical check-up. Laging tumatanggi si Daniel at sinasabing busy siya. Lagi nilang ibinubunton ang sisi kay Catherine dahil sa hiya kung sakaling si Daniel ang may problema. Pero bakit patagong kasal? Bakit hindi niyo muna ako kinausap ng maayos? Kausapin ka? Para saan? Hindi ka naman papayag. Isa kang makasariling babae na puro karir lang ang alam. Mas mahal mo ang trabaho mo kesa sa asawa mo. Tingnan mo si Andrea. Mabait, asawang-asawa ang dating. At higit sa lahat, pwedeng mabuntis. 2 buwan na siyang nakdadalang taong ngayon. Anak ni Daniel yon. Sinabihan ko ang anak ko na mas mabuting pakasalan na niya kaysa patuloy silang makasala. Legal naman to, di ba? Bilang edukadang babae, dapat naiintindihan mo yan. Dapat matuto kang magparaya para sa kaligayahan ng asawa mo. 2 buwang buntis. Ibig sabihin, buwan o baka taon na ang relasyong ito. Ang mamadalas na business trip ni Daniel ay puro kasinungalingan. At hindi lang ito alam ng biyenan niya, pinlano niya pa ang lahat. Kaya kayo po ang nagplano ng lahat. Halos pabulong na tanong ni Catherine. Siyempre, pagmamalaki ni Carla. Ako ang nahanap kay Andrea para kay Daniel. Isang babaeng alam ang obligasyon bilang asawa, marunong magsilbi sa asawa at kayang magbigay ng anak, hindi katulad mo na puro pralang ang kayang hanapin. Sumuko ka na, Catherine. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Huwag ka nang humatlang sa kaligayahan ng anak ko. Kung tatanggapin mo to ng maluwag sa dibdib, pagpapalain ka pa. Click. Binabaan siya ni telepono ni Carla. Nakatitik lang si Catherine sa madilim na screen ni phone niya. Tahimik. Walang luha. Lumagpas na sa limitasyon ni sakit ang galit niya. Pakiramdam niya iisa siyang malaking tanga. Sa buong panahong iyon, nirespeto niya si Carla na parang sarili niyang ina. Nagpapadala siya ng malaking pera buwan-buwan kahit walang tanong-tanong. Binibilhan niya ito ni Maga mamahaling regalo tuwing birthday. At ito ang igaganti sa kanya. Itinuturing lang pala siyang isang ATM machine na hindi makapagbigay ni anak. Sige, bulong ni Catherine sa sarili. Kinunsinti, niyo siyang lahat. Nagparti kayo sa ibabaw ng kalungkutan ko. Mabilis na nagproseso ang utak niya. Ang nga ari-arian yun ang habol nila. Akala nila, mananahimik lang si Catherine dahil sa hiya at patuloy na tutustusan ang marangya nilang pamumuhay. Akala nila bilang isang mabuting asawang Pilipina, susunod na lang siya, nagkakamali sila ng malaki. Nahanap si Catherine ng ibang pangalan sa contacts niya. Tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si Ate Raymond Fortun, isang matapang at sikat na abogado na humahawak ng lahat ng legal na aspetong kanyang manegosyo at ari-arian. Ate Fortun, pasensya na sa abala ng ganitong oras. Si Catherine to. Ma'am Catherine, ano pong problema? May nangyari ba? Kalmado ang boses ni Ate Fortun. Kailangan ko ang tulong ni Jong Ajon din. Matatag ang boses ni Catherine. Gusto kong ibenta ang bahay ko.
Ang mansyon sa Forbes Park. Yung bahay na tinitirhan ko ngayon. Narinig niyang napasinghap sa gulat ang abogado sa kabilang linya. Ma'am Catherine, tinutukoy niyo ba yung 700 milyon pesos na mansyon? Bakit biglaan? May matindi bang problema? May napaka-urgent na problema. Kailangan ko itong may benta ngayong gabi. Wala akong pakialam kung medyo bumaba ang presyo. Ang mahalaga, may benta ito ngayong gabi, o bukas ang umaga man lang. Ang bayad ay dapat pumasok sa isang bagong personal account na nakapangalan lang sa akin. Gumawa kayo ang bagong bank account na walang kinalaman sa anumang joint account namin ng asawa ko. Profesional si Ate Fortune. Hindi na siya nagtanong tungkol sa personal na isyu ng kliyente niya. Naramdaman niya ang diin sa boses ni Catherine. Saktong-sakto, Ma'am Catherine. Isa sa mga kliyente ko, isang real estate tycoon, si Mr. Manny Villar, matagal nang naghahanap ng property sa Forbes Park. Nagbigay siyang offer noon pero tinanggihan niyo. Sigurado akong gusto pa rin niya yan. Kokontakin ko siya ngayon din. Sanay siyang gumawa ng mabilisang transaksyon. Ang lahat ng dokumento at titulo ay nasa opisina ko. 100% nakapangalan sa inyo. Perfect, sabi ni Catherine. Pakiasikaso na po ang lahat ng papeles. Kung kailangan ang pirma ko, pupunta ako sa opisina niyo ngayon din. At isa pa, attorney. Sige po, ano yon? Ihanda niyo na ang annulment papers namin ng asawa kong si Daniel Padilla. Ilagay niyo ang pinakamabibigat na grounds na pwedeng ilagay, pero huwag niyo munang i-file. Hintayin niyo ang utos ko. Naintindihan ko, Ma'am Catherine. Ihahanda ko ang lahat. Mag-ingat po kayo sa pagpunta rito. Ibinaba ni Catherine ang tawag. Pinaandar niya ang makina ang sasakyan. Hindi na siya babalik sa 700 milyong pisong mansyon na yon. Hindi na niya yon bahay. Isa na lang yung asset na kailangang ilikwidate. Sa hotel na siya matutulog ngayong gabi habang hinihintay ang pagpasok ng pera at pagpaplanuhan ang susunod niyang hakbang. Tinapakan niya ang silinyador. Mabilis na bumiyahe ang sasakyan niya sa trapiko ng BGC. Sa isip niya, unti-unting nabubuo ang isang malamig at detalyadong plano ang pahihiganti. Kung gusto nila ang party, bibigyan sila ni Catherine ng isang wedding gift na hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay. Hindi na umuwi si Catherine ng gabing iyon. Dumiretso siya sa Shangri-La Hotel, na hindi kalajuan sa opisina NG Abogado niya. Nag-book siya ng suite para sa 3 araw gamit ang kanyang personal credit card, at nag-check-in gamit ang kanyang maiden name. Pagkaiwan ng bag, dumiretso siya sa opisina ni Ate Fortune, na pumayag na makipagkita sa kanya ng ganung oras. Tiningnan siya ng abogado na may halong pag-alala pro-profesional na pagtingin. Hindi na ito nagtanong na marami, inilapay lang nito ang mainisual na dokumento. Ito po ang special power of attorney para may benta na team, Ma'am Catherine. Gamit ito, pwede na nating simulan ang negosasyon bukas na umaga, kay Mr. Villar, paliwanag na abogado. Nakontak ko, na po siya. Interesado siya at pumayag siyang makipag-meeting bukas ng umaga. Hindi niya gusto ang nag-aaksaya ng oras. Mabuti. Matipid na sagot ni Catherine. Desidido ang boses niya. Pinirmahan niya ang madokumento ng walang pag-alinlangan. Pakiasikaso po ito ng pinakamabilis na paraan, attorney. Gusto kong ma-close ang deal bukas na bukas din. Gagawin ko po ang lahat, ma'am. Bukas na umaga, handa na rin ang bago niyong bank account na nakapangalan lang sa inyo, hiwalay sa kahit anong joint account. Ang draft ng annulment petition ay hinahanda na rin ng team ko. Tumango si Catherine. Salamat, attorney. Kailangan ko lang dumaan sa bahay saglit. May mga importanteng dokumento akong kailangang kunin mismo. Gusto niyo po bang samahan ko kayo o magpadala akong tao? Alok ni Ate Fortune. Umiling si Catherine. Hindi na kailangan. Kaya ko na to mag-isa. Nakapangalan pa rin sa akin ang bahay. Legal kong karapatan ang pumasok doon. Pagkaalis sa opisina ang abogado, nakmaneho si Catherine papunta sa Forbes Park, ang nakakabiganing mansyon na nakakahalaga ng 700 milyong piso ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maganda itong tingnan, pero malamig at banyaga na ang pakiramdam para sa kanya. Ito na ang huling beses na tatapak siya rito. Ipinark niya ang sasakyan sa garahe katabi ng luxury sports car ni Daniel. Kay Daniel, ngumiti ng mapakla si Catherine. Siya ang bumili niyan. Ginamit niya ang duplikate key para pumasok. Madilim at tahimik ang bahay. Umuwi na ang makasambahay kaninang hapon.
Hindi na binuksan ni Catherine ang main light. Gamit lang ang flashlight ng phone niya. Dumiretso siya sa kanyang study room. Ito ang kanyang teritoryo, ang lugar kung saan siya nagpapagod at nag-overtime para kitain ang perang nilulustay ni Daniel at ng pamilya nito. Sa likod ng isang malaking abstract painting sa pader ay may isang vault. Alam ni Daniel na may vault dun, pero hindi niya alam ang combination. Akala niya ay anniversary nila ang password. Pinalitan ito ni Catherine 6 na buwan na ang nakararaan nang minsang magbiro si Daniel na gusto niyang hiramin ang titulong bahay para isang labilang puhunan sa panibagong negosyo. Negosyong hindi naman nagkatoto. Pinindot ni Catherine ang bagong number combination. Ang birthday ngang yumaong tatay niya. Bumukas ang vault na may kasamang mahinang click. Sa loop, maayos ang lahat. Huminga ng malalim si Catherine. Ito ang bunga ng dugo at pawis niya. Inilabas niya ang mga dokumento isa-isa. Una, ang titulongeng bahay na ito. Binuksan niya. Owner, Catherine Bernardo. Hanggalan lang niya. Nagpasalamat siya sa lumang payo ng kanyang ama. Anak, huwag na huwag mong ihahalo ang malalaking ari-arian mo sa bulak na pag-ibig. Pangalawa, ang marehistro at CR nga sasakyan. Ang luxury sedan na araw-araw niyang ginagamit ay nakapangalan sa kanya. Ang pampamilyang SUV na madalas gamitin ng biyenan niyang si Carla kapag bumibisita ay nakapangalan din kay Catherine. At ang papeles ng sports car ni Daniel. Napangisi si Catherine. Proud na proud pa naman si Daniel sa kotseng yon. Pinagmamayabang niya ito sa mga kaibigan niya na parang siya mismo ang nagpakahirap bumili. Pero masyadong wise si Catherine. Binili ang kotse gamit ang pangalan ng kumpanya ni Catherine bilang company car para sa kanya, ang direktor. Nabigyan lang ng pribileyo si Daniel na gamitin ito. Ligtas ang mga papeles sa kamay ni Catherine. Pangatlo, ang mga titulo ng 2 commercial space sa BGC. Parehong personal na investment ni Catherine at nakapanggalan sa kanya. Pangapat, ang folder na naglalaman ng kanyang stock portfolio at mutual funds. Lahat ng accounts ay personal, pinuksan bago pa man siya ikasal. Doble-doble na ang halaga nito ngayon. Mabilis siyang nag-compute sa isip niya. Hindi naman maliit ang sweldo ni Daniel bilang ops director, pero wala yon kumpara sa kinikita niya. Ang sweldo ni Daniel ay napupunta lang sa pagpapapogi niya, sa paglalaro ng golf, sa pagmomodify ng sports car na hindi naman sa kanya, panlilibre sa mga tropa, at siyempre, ang buwan ng sustento para kay Carla at sa mga kapatid niya. Tinatayang 80% hanggang 90% ngang kabuuang yaman na tinatamasa nila ngayon ay galing purong-puro sa pawis at talino ni Catherine. At legal speaking, halos lahat ay nakapangalan sa kanya. Masyadong tamat at mapride si Daniel para pakialaman ang maboring na papeles. Gusto lang nitong gumamit, magpakasarap at magyabang. Akmang isasara na sana ni Catherine ang vault nang mapansin niya ang isang bagong kulay asul na folder sa pinakalikot. Hindi sa kanya ang folder na yon. Wala siyang inilagay na ganung dokumento doon. Kinuha niya ang folder. Walang label sa harap. Pagkabukas niya nito, parang tumigil sa pagtibok ang puso niya. Isa itong life insurance policy. Binasa niya ito ng dahan-dahan. Insured, Catherine Bernardo. Sum insured, 400 milyong piso. Date of issue, 3 buwan na ang nakararaan. 3 buwan na ang nakararaan nung sigurado na sigurong buntis si Andrea. Isip-isip ni Catherine. At pagkatapos, nabasa niya ang pinakamahalagang bahagi, ang pangalan ng beneficiary. Biglang nanginig ang buong pagkatao niya. Nakasaad doon ang pangalan ni Andrea Brillantes, at sa ilalim nito ay may description na, future spouse. Napasinghap si Catherine. Parang naging yelo ang dumadaloy na dugo sa katawan niya. Hindi na ito simpleng pambabae lang. Hindi na ito simpleng patagong kasal o paghahabol sa pera. Isa itong planong pagpatay. Hindi lang yaman niya ang habol nila. Gusto nilang kunin ang yaman at ang buhay niya ng sabay. Kung mamatay si Catherine, ang 400 milyong piso ay mapupunta kay Andrea, ang future spouse. Ang patagong kasal ay simula pa lang. Ang pagbubuntis ni Andrea ang naging trigger. Ang masinabing biyenan niya kanina. Hindi ka man lang makaanak, biglang nagkaroon ng napakasamang kahulugan. Baka hindi lang yon insulto, kundi isang katwiran kung bakit nararapat lang siyang iligpit. Napaupo si Catherine sa malamig na sahig ng study room. Ang sakit ng pagtataksil ay nauwi sa isang matinding takot, na mabilis ding nauwi sa nakamamatay na galit. Gusto siyang patayin. Ang lalaking mahal niya,
Si Daniel, ang lalaking katabi niyang matulog, ay nagpaplano ngang kamatayan niya, kasama ngang kabit nito. Hinding-hindi niya ibibigay sa kanila ang pagkakataong iyon. Gamit ang panginginig ng mga kamay, isinilid ni Catherine ang insurance policy sa bag niya. Ebidensya ito. Tumayo siya at kumuha ng maliit na duffel bag mula sa cabinet. Wala nang oras para magdrama sa pag-empake. Kinuha lang niya ang magakailangan. Laptop para sa trabaho. Lahat ng dokumento ang mga ari-arian niya, ilang pares ng pamalit na damit, at personal hygiene kits. Nahagip ng paningin niya ang wedding photo nilang dalawa ni Daniel sa ibabaw ng desk. Nakangiti ng malapat si Daniel. Si Catherine naman ay mukhang sobrang inosente, masaya, at punong-puno ng pag-ibig. Kinuha niya ang litrato mula sa frame at tinitigan ang mukha ni Daniel. Ang lalaking ito ay gustong mamatay siya. Sa isang mabilis na galaw, pinunit niya ang litrato sa gitna. Pinunit niya ng pinunit. Itinapon niya ang mga piraso sa basurahan at iniwan ang walang laman na frame sa desk. Pinatay ni Catherine ang ilaw at nilok ang study room. Lumabas siya ng bahay. Dumaan siya sa marangyang sala, sa modernong kusina kung saan madalas niyang ipagluto si Daniel ng paborito nitong adobo. Hindi na siya lumingon pa. Sumakay siyang kotse, nilok ang gate mula sa labas, at umalis. Ang 700 milyong pisong mansyon ay isa na lang property na magbabago na ngang may-ari. At siya ay hindi na isang nilokong asawa. Isa siyang babaeng nakikipaglaban para sa buhay niya. Hindi nakatulog si Catherine. Buong gabi siyang gising sa marangyang ngunit tahimik na kwarto ang hotel. Nag-isip siya ng malalim. Naghahanap ng lakas at talino. Nakapatong sa mesa ang life insurance policy. Sa tuwing makikita niya ang asul na folder na yon, nawawala ang kahit anong natitirang lungkot o pag-alinlangan, at napapalitan ng bakal na determinasyon. Ay hindi na ito tungkol lang sa annulment. Isa na itong kriminal na kaso. Alas 8 ng umaga nang tumunog ang phone niya. Si Ate Fortune. Ma'am Catherine, good news. Pumayag na 100% si Mr. VR. Makikita tayo sa opisina kong alas 10 ng umaga. Kasama niya ang notaryo at legal team niya. Gusto niyo bang tapusin ang deal ngayong araw gaya ng ni-request niyo? Opo, attorney. Pupunta ako diyan ng alas 10. Maraming salamat, sagot ni Catherine. Kalmado at kontrolado ang boses niya. Nagayos siya. Pinili niya ang pinakamaganda niyang business suit, isang itim na blazer, puting polo, at elegantang dark gray na scarf. Naglagay siyang light makeup para itago ang puyat. Ang imaheng nakita niya sa salamin ay hindi ang nasaktang si Catherine. Ito ang malamig at matapang na CEO Catherine. 5 minuto bago mag-alas 10, dumating siya sa opisina ni Ate Fortune. Naghihintay na si Mr. Villar, isang kagalang-galang na negosyanteng nasa edad 50s. May kasama itong 2 abogado at isang notary public. Mabilis at diretsahan ang naging meeting. Ma'am Catherine, nakakalungkot na kailangan mong ibenta ang bahay mo ng ganito kabilis, sabi ni Mr. Villar sa malalim na boses. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Matagal ko nang pinupuntirya ang ganyang property sa Forbes Park, sabi ni Ate Fortune. Nagmamadali ka raw. Ako rin. Hindi na ako tatawat. 700 million pesos. Payak ako. Na-check na ngang team ko ang nga dokumento kaninang umaga. Malinis ang titulo at pangalan mo lang ang nakalagay. Babayaran ko ito ng gibu ngayong Jing via immediate wire transfer. Sa kondisyon ipipirmahan natin ang deed of sale, bago mag-alas 12 ni Gayapong gayong para may register agad. Tumango si Catherine. Deal, Mr. Villar. Nagpapasalamat ako sa bilis niyong kausap. Ituloy na natin. Sa sumunod na 2 oras, napuno ang meeting room ng tunong ng mapapel at legal na usapan ng mga abogado. Nakaupo lang ng tahimik si Catherine habang binabasa ang bawat linya ng kontrata ng maigi. Nakatutok siya. Pagsapit ngang alauna ngang hapon, handa na ang lahat ng papeles. Sa harap Miguel Notaryo, pinirmahan ni Catherine ang deed of absolute sale. Hindi man lang nangginik ang kamay niya. Habang dumudulas ang palpen sa papel, hindi siya nakaramdam Miguel panghihinayang. Nakaramdam siyang kalayaan. Nakawala na siya sa isang mabigat na dalahin, isang bahay na punong pekang alaala at masasamang plano. Paglipas ang 30 minuto, nasa private banking center na silang lahat. Ginawa na ng team ni Mr. Villar ang wire transfer ng 700 milyong piso. Ibinigay ni Catherine ang account number ng bago niyang bank account na kaka-open lang ni Ate Fortune kaninang umaga, isang account na walang ideya si Daniel.
Bandang 1:45 PM, tumunog ang phone ni Catherine. Message mula sa bangko, transaction successful. 700 million.00 PHP has been credited to your account. Ipinakita ni Catherine ang notification kina Ate Fortune at Mr. Villar. Ngumiti si Mr. Villar. It's a pleasure doing business with you, Ma'am Catherine. Kukunin na ng team ko ang susi mamayang hapon ayon sa pinag-usapan natin. Sige po, sabi ni Catherine. Nakuha na niya ang mga personal na gamit niya. Wala na siyang pakialam sa mga natirang gamit sa bahay. Pakalis ni na Mr. Villar, hindi muna umalis si Catherine sa bangko. Kinausap niya ang branch manager sa tulong ni Ate Fortune. May kailangan pa po akong asikasuhin, sabi ni Catherine sa manager. Una, binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Nag-log in siya sa joint account nila ni Daniel. Ito ang account na nilalagyan niya ng pondo tuwing katapusan para sa gastusin sa bahay, bills, at allowance ni Daniel. May natitira pa itong nasa 8 milyong piso. Pinindot ni Catherine ang transfer. Nilipat niya ang buong pera hanggang sa kahuli-hulihang sentimo papunta sa bago niyang account. Simot na simot ang joint account. Available balance, 0 PHP. Pangalawa, tiningnan niya ang manager. Ako po ang principal cardholder ng credit card ko. May 2 supplementary cards na nakapanggalan kay Mr. Daniel Padilla. Paki-cancel po permanently ang 2 supplementary cards na yon, effective immediately. Pwede po bang malaman ang dahilan? Ma'am, magalang na tanong ng manager. Nawala ko po yung cards. Natatakot po akong magamit ng iba. Mabilis na palusot ni Catherine. Tumanggo ang manager. Understood, ma'am. Ipoproseso ko na po agad. Makalipas ang 5 minuto. Doon na po, ma'am. Ang 2 cards na nakapangalan kay Mr. Daniel Padilla ay deactivated na. Perfect. Nakaramdam ng ginhawa si Catherine. Putol na ang daloy ngang pera. Nabenta na ang bahay. Ligtas na ang pera sa bago niyang account. Bumalik siya sa hotel room ng hapong iyon. Sa unang pagkakataon sa lupang 2 araw, nakahinga siya ng maluwag. Nag-order siya ng late lunch via room service. Kumain siya ng mabagal, ninanamnam ang masarap na pagkain. Pagsapit ng hapon, naupo siya sa sofa habang nakatingin sa view ng Manila skyline mula sa bintana. Gumana ang plano niya, o at least ang unang phase. Tapos, nag-vibrate ang phone niya. WhatsApp message mula kay Daniel. Ang profile picture niya ay silang dalawa pa rin. Nakakatawa. Unang message. Mahal, nasaan ka? Tumawag ako sa bahay, walang sumasagot. Tinitigan ni Catherine ang message. Nasa business trip daw siya sa Cebu. Napakasinungaling. Ilang segundo pa, pumasok ang pangalawang message. Mahal, ang weird. Bibilhan sana kita ng bagong bag dito sa airport kaso na-decline yung card. Malaki pa naman yung limit natin May problema ba sa bangko? Bibilhan ng bagong bag. Napatawa si Catherine, isang malamig at walang kwentang tawa. Alam na alam niya ang linyahang to. Siguradong bibilhan niyang bag si Andrea. Hinayaan ni Catherine na naka-unread ang message sa loob ng 10 minuto para kabahan si Daniel. Nag-text ulit si Daniel. Mahal, nabasa mo ba? Bakit hindi ka nagre-reply? Seryoso, na-decline yung card. Nakakahiya sa cashier. Sa wakas, nag-reply si Catherine. Mabilis na nag-type ang magadaliri niya. Baka na max out lang natin ang limit. Mahal. Mabilis na nag-reply si Daniel. Imposible. Kakabayad mo lang nun, diba? Pakicheck naman sa app mo. Kailangan ko talaga. Nang gumit si Catherine, taintay niya ang huling mensahe para sa lalaking. Yon, umuwi ka na agad, mahal. May inihanda akong malaking surprise para sa iyo. Isang surprise para sa inyo ni Andrea. Sinend niya ang message nang hindi na naghihintay ng reply. Agad niyang binlock ang number ni Daniel. Binlock din niya ang number ni Carla at ng lahat ng pamilya ni Daniel na kilala niya. Wala nang usap-usap, aksyon na lang. Ang second phase ng plano ay mag-uumpisa bukas. Ang bawiin ang kontrol sa subsidiary company niya at kolektahin ang mga ebidensyang pagnanakaw ng pondo ng kumpanya na matagal na niyang pinaghihinalaan. Kakasimula pa lang ng laro. Kinabukasan, Biyernes ng umaga, nagising si Catherine sa hotel room ng malinaw ang pag-isip. Hindi na siya biktima, isa na siyang general na nagpaplanong giyera. Pagkatapos magnilay-nilay at mag-almusal, nagbihis siya. Hindi niya suot ang usual na blazer para sa mga kliyente. Nagsuot siya ng mas comfortable pero boss na boss ang dating.
Kailangan niyang pumunta sa opisina ng subsidiary company niya, kung saan nagtatrabaho si Daniel. Isang kumpanya na hindi alam ngang maraming tao na pagmamay-ari niya. Ang kumpanyang iyon isang design at construction firm ay sinadya niyang itayo 3 taon na ang nakararaan. Inilagay niya si Daniel bilang operations director, binigyan ng malaking sweldo at posisyon. Iyon ang malaking pagkakamali niya. Gusto lang naman niyang maging proud si Daniel sa sarili nito para hindi masagasaan ang ego at hiya nito bilang lalaki, at hindi maramdaman na nasa anino lang siya nga asawa niya. Binigyan niya ng entablado si Daniel, pero ginamit lang nito iyon para saksakin siya patalikot. Sinadya ni Catherine na hindi ilagay ang sarili niya bilang CEO ng kumpanya. Nakapanggalan siya sa SEC registration bilang majority shareholder, hawak ang 90% ng shares. Pero ang itinalaga niyang CEO ay si Mr. Santos, isang matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Si Mr. Santos ang humahawak sa mga admin tasks, habang si Daniel ang nagpapatakbo ng operasyon araw-araw. At ang nakatoka sa pananalapi ay si Mr. Chua, isang veteranong accountant na 100% loyal kay Catherine. Hindi muna tumawag si Catherine kay Mr. Chua. Nagdesisyon siyang pumunta mismo doon. Kailangan ng element of surprise. Dumating siya sa lobby ng modernong opisina bandang alas 9 ng umaga. Tiningnan siya ng batang receptionist. "Good morning po. Ano pong kailangan nila? May appointment po ba kayo? Gusto kong makausap si Mr. Chua." "Sabihin mo nandito si Catherine." "Sorry po, Ma'am Catherine, pero may appointment po ba ang gumiti ng tipid si Catherine?" "Sabihin mo si Catherine Bernardo. Urgen ka mo." Maintindihan niya, yon. Nag-aalangang tumawag ang receptionist. Ilang segundo pa, nanlaki ang mamata nito. Opo, Mr. Chua. "Ma'am, pwede na po kayong dumiretso sa 5th floor. Hihintayin po kayo ni Mr. Chua sa tapat ng elevator." At ganun nga ang nangyari. Pagkabukas ng elevator sa 5th floor, nandun na si Mr. Chua. Putlang-putla at mukhang kinakabahan. Isa siyang metikulosong lalaki na nasa 40 siyos. "Ma'am Catherine, anong ginagawa niyo rito? May problema po ba?" "May malaking problema, Mr. Chua. At kailangan kong tulong mo," sabi ni Catherine habang naglalakad papasok. "Ilok mo ang pinto ng opisina mo ngayon din." Sa loob ng mayos na opisina ng finance director, naupo si Catherine sa harap ni Mr. Chua. Hindi na siya nakpaligoy-ligoy. "Mr. Chua, pasensya na sa biglaang pagbisita. Kailangan kong ilabas mo lahat ng financial records ni Mr. Daniel Padilla sa nakalipas na 6 na buwan. Lahat ng expenses niya, lahat ng cash advances, lahat ng pinirmahan niyang resibo ngayon din, lalo pang nangasim ang mukha ni Mr. Chua. Alam niyang hindi ito biro." "Opo, ma'am. Ngayon din po." Agad siyang humarap sa computer niya. Mabilis na naktip ang madaliri niya. "May hinahanap po ba kayong specific na gastusin, ma'am?" "Lahat. Mula sa travel expenses, pa-VIP sa mga kliyente, hanggang sa mabinabayaran niyong nga bagong suppliers." Sinimulang buksan ni Mr. Chua ang mga files isa-isa. "Ito po, ma'am. Maraming biyahe si Mr. Padilla. Yung business trip niya sa Cebu 3 araw na ang nakararaan, plane tickets, 5-star hotel, client representation allowance." "Teka," putol ni Catherine. "Yung biyahe sa Cebu. Gusto kong makita ang detalye." Binuksan ni Mr. Chua ang attachments. Totoo nga, plane tickets, hotel resibo, lahat ay ibinawas sa pondong kumpanya. "Ito po ang report, ma'am," sabi ni Mr. Chua. Inilabas ni Catherine ang phone niya at binuksan ang WhatsApp chat nila ni Daniel. Sabay pakita kay Mr. Chua. "Pakibasa nito." Binasa ni Mr. Chua ang text ni Daniel noong 1 buwan. "Mahal, padala ka naman ng 120,000 pesos. May urgent business trip ako sa Cebu at gipit ang budget ng kumpanya natin ngayon. Ako muna mag-abono." Pinakita rin ni Catherine ang screenshot ng bank transfer niya na 120,000 pesos mula sa personal account niya papunta sa account ni Daniel. "Na-transfer ko sa kanya ang pera," malamig na sabi ni Catherine. "Tapos ito, binayaran din palang ang kumpanya." "Ano to, Mr. Chua?" Napalunok si Mr. Chua. Ito po ay double billing. Pagnanakaw po ito sa kumpanya, ma'am." "Simula pa lang yan," sabi ni Catherine. "Maghanap ka pa sa mga suppliers. Mga bagong suppliers na may malalaking irregular payments." Nag-scroll si Mr. Chua sa screen. Tumigil siya sa isang panggalan. "Ito po, ma'am.
Andrea Designs Consulting. Manggabayad po para sa design consulting services. Ang nakakapagtaka, sa huling 6 na buwan lang po sila lumitaw, pero napakalaki ang binabayaran natin. Buwan-buwan po humihingi si Mr. Padilla ng check na nasa 1 hanggang 2 milyon pesos. Ang total po, Diyos ko, ang total po, ay umabot ng 20 milyong piso, ma'am. Sino po ba ang may-ari nito, at nasaan ang makontrata at output ng trabaho? Mukhang nalilito si Mr. Chua. Yan po ang problema, ma'am. Sabi po lagi ni Mr. Padilla, special supplier daw po yan, at siya na ang bahala sa kontrata. Palaging ura-urada ang request at kapag napirmahan na niya ang approval, inuutos niya sa akin na ilabas agad ang pera. Para daw po sa isang secret project. Secret project. Pang-asar na tawa ni Catherine. Agad niyang tinawagan si Ate, Fortune. Attorney, kailangan kong ipa-background check ang kumpanyang Andrea Designs Consulting. Isasend ko ang tin. Kailangan ko ang panggalan nagmamay-ari nito ngayon din. Habang hinihintay ang tawag, nagutos ulit si Catherine kay Mr. Chua. Maganap ka pa sa mga representation expenses, panilibre sa mga kliyente. Binuksan ni Mr. Chua ang records ng company credit card na hawak ni Daniel. Lumobo ng sobra ang gastos. Mga mamahaling restaurant, luxury boutiques, at jewelry store. Ito po, ma'am. Pagbili ng diamond necklace, 200,000 pesos. Sa description nakalagay, gift for client X's wife. Tumawa si Catherine, isang napakapait na tawa. Naalala niya noong 3 buwan na ang nakararaan. Umuwi si Daniel na nagrereklamo kung gaano kahirap suyuin si client X. Wala namang natanggap na diamond necklace si Catherine kailanman. Tumunok ang phone niya. Si Ate Fortune. May data na ako, Ma'am Catherine. Narehistro ang Andrea Designs Consulting 3 buwan na ang nakararaan. Ang address ay isang bakanteng lote, mukhang ghost company ito, at ang may-ari at director ay si Andrea Brillantes. Andrea, bulong ni Catherine. Opo, ma'am, si Andrea Brillantes. Nakapangalan din sa kanya ang bank account ng kumpanya. Pinatay ni Catherine ang tawag. Tiningnan niya si Mr. Chua. Mr. Kata Chua, ang 20 milyong pisong yon ay napunta sa personal na account ng kabit ng asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Chua. Namula siya sa galit. Pakiramdam niya na gamit siya. Ang kapal ng mukha, niloko niya ko ng buong buo. Hindi lang ikaw. Pati ako, sabi ni Catherine. Ngayon, ay compute natin. 20 milyon para kay Andrea, double billing sa mga travel, ay estimate natin ng 3 milyon sa loob ng 6 na buwan. Personal shopping gamit ang company card, sabihin nating 500,000 pesos. Total of 23.5 million pesos. Isa itong malinaw na kaso ng qualified theft at estafa. Tumayo si Catherine. Mr. Chua, ay print mo lahat ng ebidensyang to. Ang mga bank transfers, mga pekeng invoices ng Andrea Designs, kopya ng credit card statements, at mga SEC registration ni Andrea Brillantes. Gusto kong isang kumpleto at makapal na dossier. Opo, ma'am. Iahanda ko po ngayon din. Sagot ni Mr. Chua. Mabilis ang magagalo niya. At isa pa, dagdag ni Catherine. Nagtatrabaho dito, si Andrea Brillantes. Tama? Tumango si Mr. Chua. Opo, ma'am. Nasa marketing department. 6 na buwan pa lang siya dito. Si Mr. Padilla mismo ang naghire sa kanya. Eksakto, sabi ni Catherine. I-draft mo ang termination letters para kina Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Ngayon din. Ang dahilan ng dismissal ay gross misconduct, malversation of funds, at matinding paglabag sa company ethics at immorality. Maliwanag, Ma'am Catherine. Makakarating po sa mesa niyo bago mag-lunch. Makalipas ang 1 oras, lumabas si Catherine sa opisina. Hindi siya bumalik sa hotel. Dumiretso siya sa opisina ni Ate Fortune. Dala niya ang makapal na dosye nga ebidensya ng pandarambong. Inabot niya ito sa abogado. Ito na po, sabi ni Catherine. Ready na ang balot ng wedding gift ko. Kriminal na ebidensya na to. Hindi lang annulment ang gusto ko. Gusto ko silang mabulok sa kulungan. Kinuha ni Ate Fortune ang dossier. Binuklat niya ito. Nalaki ang mamata niya. Ito ay grave 2, Ma'am Catherine. Hindi na ito simpleng civil case. Malinaw na kaso ito ngang qualified theft o estafa. Walang piyansa ito at mabigat ang parusa. Alam ko,
sabi ni Catherine. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay na umuwi ang Madaga. Nang gabing iyon, nagpadala and text si Catherine sa bagong may-ari ng bahay, si Mr. Villar. Mr. Villar, magandang gabi. Para sa inyong kaalaman, baka may mga hindi inaasahang bisita na dumating sa bahay bukas ng tanghali. Hindi pa nila alam na naibenta na ito. Pakisabihan na lang po ang mga security guards na huwag silang papasukin. Wala na silang karapatan diyan. Mabilis na nagreply si Mr. Villar. Ako nang bahala, Ma'am Catherine, huwag kayong mag-alala. Ibinaba ni Catherine ang phone niya. Naibenta na niya ang bahay. Nasalyuhan ang 700 milyong piso. Nablock ang nga credit cards. At nakakolekta ang ebidensya para sa pagnanakaw ngang 23.5 milyon. Nasa kanya rin ang life insurance policy na 400 milyong piso bilang ebidensya ng planong pagpatay sa kanya. Nakagift wrap na ng maayos ang regalo. Hihintayin na lang niyang kunin yon nina Daniel at Andrea. Kinabukasan, Sabado ng tanghali. Sobrang init ng panahon sa Maynila. Isang taksi ang huminto sa tapakon ng malaking gate ng mansyon sa Forbes Park. Bumukas ang pinto sa likod. Naunang bumaba si Daniel, nakasimangot at mukhang losyang. Ibinaksak niya ang pintong taksi. Nahihirapang bumaba si Andrea. Hila-hila ang malaking maleta habang nagrereklamo. Babe, ang init naman. Bakit ba hindi man lang tayo sinundong personal driver mo? Inis na sabi ni Andrea. Gusot-gusot ang suot niyang mamahaling damit. Anong klaseng honeymoon ba to? Pag-uwi natin sasalubungin pa tayo ang ganitong init. Tumahimik ka nga. Singhal ni Daniel. Sumasakit ang ulo ko. Wala sa mood si Daniel. Ang plano nilang honeymoon yung 3 araw sa Palawan kasama si Andrea, na pinalabas niyang business trip sa Cebu ay naging isang malaking sakuna noong huling araw. Na-decline ang company card nang subukan niyang bayaran ang hotel. Pati ang personal credit card niya, na laging binabayaran ni Catherine, ay na-decline din. Halos maubos ang cash sa wallet niya at maging ang iPhone ni Andrea para lang makapag-check out. Napilitan silang magtaksi mula airport dahil wala ang usual service nila. Sobrang nakakahiya yon. At ang asawa niyang si Catherine, ang weird ng inaasal. Nagpadala ang message tungkol sa isang surprise tapos hindi na makontak. Nakablock din ang number ng mama niyang si Carla. Napabuntong hininga si Daniel. Malamang, simpleng away mag-asawa lang to. Lilipas din to kapag nakauwi na sila. Inihanda na niya ang sarili sa paghaharap nila ni Catherine. Plano niyang sabihin, wala akong choice, Kath. Buntis si Andrea. Intindihin mo na lang, tutal hindi mo naman ako mabigyan ng anak. Naglakad siya palapit sa gate at kinuha ang remote mula sa bulsa. Pinindot niya ang button. Click, walang nangyari. Nakasara pa rin ng mahigpit ang gate. Pinindot niya ulit ng ilang beses. Wala pa rin. Buisit. Sira yata tong remote, mura ni Daniel. Sinipa niya ang bakal na gate. Guard. Buksan niyo yung gate. Sigaw niya. Sumisilong si Andrea sa aninongang maliit na puno. Pinapaypayan ang muha gamit ang kamay. Babe ano ba? Ang tagal naman. Ayoko dito sa labas. May masasakyang dumadaan. Nakakahiya oh. Naglakad si Daniel papunta sa guardhouse pero nagulat siya. Ang nakabantay ay hindi si Kuya Roldan na lagi niyang inutusan. Isang bagong tao ito. Matipuno at walang emosyon ang mukha. Buksan mo yung gate. Sira yung remote. Utos ni Daniel na may halong yabang. Tumayo ang guard. Sorry sir. Sino pong hinahanap niyo? Tinitigan siya ng masama ni Daniel. Sinong hinahanap ko? Bahay ko to. Ikaw ba yung bagong guard? Buksan mo yung gate. Sorry po sir. Ulit ng guard. Matatak ang boses nito. Ang bahay na ito ay pakmamay-ari na ni Mr. Villar. Kahapon po na turnover ng buo. Wala po kayo sa guest list. Nalamig si Daniel. Mr. Villar? Sinong Mr. Villar? Bahay ko to. Bahay namin to ni Catherine Bernardo. Huwag mo kong pinakloloko. Sumusunod lang po ako sa utos. Sir, ang bahay po na ito ay ibinenta dating mayari na si Ma'am Catherine Bernardo. Si Mr. Villar na po ang mayari ngayon. Umalis na po kadyo bago pa ako tumawag na pulis. Ibinenta? Tumaas ang boses ni Daniel. Impossible. Kasinungalingan yan. Hindi ibibenta ni Catherine ang bahay nang walang permiso ko. Babe. Narinig yon ni Andrea at agad na tumakbo palapit. Binitiwan niya ang maleta. Anong ibig sabihin mong naibenta na, babe? Bahay natin to diba? Sabi mo bahay mo to. Nataranta si Daniel at pinalo ang bakal na gate gamit ang mga kamay niya. Catherine Bernardo, lumabas ka.
Huwag kang gimagibiro niya ganito. Catherine, lumabas ka. Bumukas ang gimalich na pinto na main gate. Pero hindi si Catherine ang lumabas. Isang formal na lalaki. Mukhang personal assistant, ang lumapi. Tiningnan nito sina Daniel at Andrea nang may pakasuklam. Ano po bang gulo ito? Tanong niya. Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Si Catherine. Sigaw ni Daniel. Ako po ang assistant ni Mr. Villar, ang bagong may-ari ng bahay na ito. Sagot ng lalaki. Ibinigay na po ni Ma'am Catherine Bernardo ang mga susi kahapon pa. Walang laman ang bahay. Sino ba kayo? Kapag hindi kayo umalis, ipapapulis ko kayo for trespassing. Sinungaling. Kalokohan yan. Nawawala na sa katinuan si Daniel. Sinubukang akyatin ang gate pero agad siyang pinigilan ng guard. Bumaksak si Andrea sa mainit na aspalto. Hulas na ang makeup niya dahil sa pawis at manggaluhang nagsisimulang tumulo. Babe, totubang naibenta na? Paano yan? Saan na tayo titira? Nagsinungaling ka sakin. Babe, sabi mo mayaman ka. Sabi mo magiging reyna ako dito. Manloloko ka pala. Tumahimik ka nga. Sigaw ni Daniel na frustrated na frustrated. Saktong-sakto, isang grand fan ang huminto sa likod ng taksi nila. Bumukas ang mapinto. Bumaba sina Carla Estrada, ang hipak niya, at ilang mga tito ni Daniel. Masasaya pa sana ang mga mukha nila. Ang balak nila ay suportahan sina Daniel at Andrea kapag nakaharap na nila si Catherine. Plano nilang ay pressure si Catherine dahil sa hiya para tanggapin na lang si Andrea sa pamamahay niya. Pero ang tumambat sa kanila ay isang magulong eksena. Isang madungis at galit na Daniel na nakikipag-away sa guard, at isang Andrea na umiiyak sa gilid ng kalsada katabi ng bukas na maleta. DJ, anong nangyayari? Sigaw ni Carla habang patakbong lumalapit. Bakit kayo nasa labas? Bakit umiyak yang si Andrea sa kalye? Lumingon si Daniel sa mama niya. Pula na ang mga mata niya. Ma, yung bahay. Nabenta na yung bahay. Ano? Tili ni Carla. Nabenta. Impossible. Sinong nagbenta? Sino pa ba? Si Catherine. Humagulgol si Daniel. Ibinentang babaeng yon ang bahay ng patalikot. Ang mukha ni Carla na kanina'y matapang at nakmamalaki, ay biglang namutla na parang papel. Nabenta. Ang 700 milyong pisong bahay. Paano? Hindi ba nakapangalan sa inyong dalawa yan? Hindi ko alam. Ma, hindi ko alam. Sinuntok ni Daniel ang pader niya kate. Masakit sa kamay, pero mas masakit ang nararamdaman ng puso niya. Halong hiya, galit, at pagkalito, nakatayo na silang lahat ngayon sa kalsada. Mga nagpapanggap na mayaman na ngayon ay mukhang manggapulubi. Si Daniel, si Andrea, si Carla, at ang buong pamilya ay nakatitik sa gate ng marangyang mansyon na ngayon ay mahigpit na nakasara para sa kanila. Kakawala pa lang ng pinakamalaki nilang aset, umiyak pa rin si Andrea. Hindi ko alam yan, babe. Gusto ko ang bahay na to, panagutan mo to. Buntis ako sa anak mo, ayokong mahirap, tumahimik ka. Wala kang karapatang maginarte, tumahimik ka. Sigaw ni Carla kay Andrea. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Kung hindi ka lang sana nabuntis ng maaga, hindi sana magmamadali si DJ na pakasalan ka at hindi sana magwawala ng ganito si Catherine. Aba, bakit naging kasalanan ko? Ganting sigaw ni Andrea. Hindi na nakpaunder. Kayo nga tong pinakamasayang ipakasal ako kay Daniel. Kayo yung nagsabi na baok si Catherine at hindi makaanak. Sabi niyo ako ang perpektong manugang kasi mabubuntis ako tapos ngayon isisisi niyo sakin. Pare-parehas lang tayong mukhang abat walang hiya kang babae ka. DJ, ipagtanggol mo ko. Hinila ni Andrea ang manggas ni Daniel pero walang reaksyon ang lalaki. Parang estatwa itong nakatitik sa saradong gate. Mabilis na nag-isip ang isip niya. Naibenta ni Catherine ang bahay. Totoo yun. Hindi siya pwedeng Buhang seryoso ang guard at ang asistan. Kailangan na niyang umalis doon. Nakakahiya. Napansin niyang bumabagal ang ilang sasakyan ng mga kapitbahay nila sa Forbes Park para makichismis. Nakakahiya. Siya, nakilala bilang successful young executive, ay nandito ngayon sa kalsada na parang palaboy, napapaligiran ng isang kabit na nagwawala at ina na nagwawala rin. Pera. Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang dalhin ang pamilya niya sa hotel o sa condo ni Andrea. Tama, sa condo. May matutulugan sila dun, pero kailangan niya ng pambayad sa taksi. Kinapkap ni Daniel ang bulsa niya, manipis ang wallet niya. Ilang pirasong 1,000 pesos na lang ang natitira, sukli sa biyahe nila.
Kulang pa sa pambayad sa hotel kung sakali. Nakablock ang mga credit cards niya. Ibig sabihin, alam na ni Catherine ang lahat. Pero andiyan pa ang joint account, yung account na lagi nitong nilalagyan ng pera para sa panggastos. May 6 milyon pang natitira doon. Tandang-tanda niya. Hindi naman magiging ganun kadesperada si Catherine para simutin yon. Para nilang dalawa yon. Habang nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Daniel ang phone niya. Pinaliwala niya sina Andrea at Carla na nagmura-mura na sa background. Binuksan niya ang banking app at hinanap ang joint account. Nagtip siyang password. Kumakabog ang dibdib niya. Bumukas ang app. Pinindot niya ang check balance. Isang numero ang lumabas na nakapagpasuka sa kanya. Available balance. 0 PHP. Simot. Wala ni isang kusing. Hindi. Impossible. Bulong ni Daniel. Pinindot niya ang refresh. Ganun pa rin. Sinara niya ang app at naglogin ulit. 0 pa rin. At naalala niya na blinok na siya ni Catherine pagkatapos nung text. Hindi, to system error. Sinadya to. Sinimot ni Catherine ang pera nila. Nagsimulang pagpawisan nang malamig si Daniel. Kahit sobrang init, mabilis niyang binuksan ang isa pang banking app ang payroll account niya bilang director. Binuksan niya. Available balance. 5,450.00 PHP. 5,000 na lang. Sweldo lang niya last week. Pero niluste niya ito lahat sa Palawan bago mablock ang credit cards. Akala niya kasi tuloy-tuloy ang paggamit niya sa company car. Sagat na siya. Walang bahay, walang babe. Inuga siya ni Andrea. Punta na tayo sa chondo ko. Yung chondo na binili mo para sa akin. Ayoko na dito. Ang chondo. Diyos ko, ang chondo. May naalala si Daniel. Binili niya ang maliit na studio unit na yon 6 na buwan na ang nakararaan. Pero installment yon at yung down payment. Biglang nakaramdam ng matinding takot si Daniel. Hindi niya maalala kung anong pera ang ginamit niya. Madalas siyang kumukuha ng pondo mula sa kumpanya, pera ng na suppliers. Sigurado siyang hindi alam. John ni Catherine. Sige. Punta tayo sa kondo. Paus na sabi ni Daniel. Kailangan niyang pakalmahin ang sitwasyon. Kailangan niyang makbook ng Grab. Binuksan niya ang app. Pindot na sana siya nang may humintong motorsiklo sa harap nila. Isang lalamoverar ang bumaba. May bitbit na isang malaki at magandang nakabalot na kahon. Silver na wrapping paper na may eleganteng itim na ribbon. Excuse me po. Delivery para kina Mr. Daniel Padilla at Miss Andrea Brillantes? Tanong ng rider habang binabasa ang tag. Sabay-sabay na palingon sina Daniel, Andrea, at Carla. Natahimik sila. Miss Andrea Brillantes. Ulit nga rider. Ako yan. Nag-aalanggang sagot ni Andrea. Humagbang siya palapit. Opo, tama po. Mr. Daniel Padilla at Miss Andrea Brillantes. Dito po ang address. Pasin na lang po dito. Inabo and rider ang phone niya. Pinirmahan ito ni Daniel ng tulala. Ibinigay na rider ang mabiga na kahon at agad na umali. Ngayon silang tatlo, kasama ang buong pamilya, ay nasa kalsada nakatitik sa mamahaling kahon. Kanino galing yan? Tanong ng hipak na kanina patahimik. Nakita ni Andrea ang maliit na card na nakasabit sa ribbon. Kinuha niya ito. May magandang sulat kamay. Sulat kamay ni Catherine. Ano kayang laman niyan? Hinala ni Carla. Baka basura o bomba. Hindi siguro. Ma, sabi ni Daniel. Pero kinakabahan din siya. Binasa ng malakas ni Andrea ang nakasulat sa card. Nanginginig ng konti ang boses niya. Congratulations sa kasal ninyo. Ito ang una kong wedding gift. Buksan niyo. Regalo galing kay Catherine. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, parang may mali rito. Baka naman peace offering, hirit ni Andrea. Biglang kuminang ang nga mata niya. Baka may alahas o seke. Baka narealis niyang mali na ibenta niya ang bahay kaya nagbibigay siya ng kabayaran. Buksan mo. Utos ni Carla. Mas nanay ang pagiging gahaman kaysa sa kaba. Gamit ang nanginginig pa ring makamay, inilapak ni Daniel ang kahon sa ibabaw maleta. Hinila niya ang itim na ribbon at pinunit ang mamahaling silver paper. Sa loob ay may isang matibay na itim na kahon. Walang brand. Simpleng itim lang. Mabilis ang tibok ng puso ni Daniel. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Nararamdaman niya ito. Iniangat niya ang takip ng kahon. Ang nasa loob ay hindi ang inaasahan ni Andrea. Walang alahas, walang pera, walang seke. Isang malambot na itim na tela lang.
Sa ibabaw ng tela ay may dalawang makapal na puting envelope na opisyal na nakasara. Matigas at mamahalin ang papel. Sa kaliwang itaas na bahaging envelope ay nakaprint ang logo ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Daniel, ang Design and Construction Company. Ang isang envelope ay nakapangalan kay Mr. Daniel Padilla. Ang pangalawa ay nakapangalan kay Miss Andrea Brillantes. Napasinghap si Daniel. Hindi ito regalo. Isa itong opisyal na sulat. Sulat lang, sigaw ni Andrea na nadismaya. Agad niyang hinablot ang envelope na may pangalan niya. Ano to? Kinuha rin ni Daniel ang kanya. Naninigas ang mga kamay niya. Nararamdaman niya ang titik ni Carla at ng buong pamilya. Punitin niya ang seal. Inilabas niya ang nakatuping papel. Nakasulat ito sa official letterhead ng kumpanya at may pirma ni Mr. Santos. Binasa ito ni Daniel. Mabilis na gumalaw ang mga mata niya. Subject: Notice of Disciplinary Termination. 2. Daniel Padilla, Operations Director. Base sa resulta ng internal audit at dahil sa matinding paglabag sa ethics at immoral na gawin na sumisira sa imahe ng kumpanya. Parang piniga ang puso ni Daniel. Simula sa araw na inilabas ang sulat na ito, formal na tinatapos ang kumpanya ang iyong employment dahil sa disciplinary dismissal. Wala kang karapatan sa anumang separation pay, back pay, o anumang benepisyo. Lahat ng assets ng kumpanya, kasama ang company vehicle, ay dapat ibalik sa loob ng 24 oras. Ang company vehicle, ang sports car na akala niya sa kanya. Tinanggal ako, hindi boses ni Daniel yon. Galing yon sa matinis na tili ni Andrea. Tapos na rin niyang basahin ang sulat niya. Pareho ang nilalaman disciplinary dismissal. Ang dahilan, paglabag sa company ethics, inappropriate relationship sa nakakataas, at pakikipagsabuatan para nakawan ang kumpanya. Tinanggal ako sa trabaho, babe. Tinanggal ako. Inuga-uga ni Andrea si Daniel. Nahulog ang sulat sa aspalto. Si Daniel mismo ay hindi makapagsalita. Tinanggal siya sa kumpanyang siya mismo ang nagpapatakbo. Paano? Si Mr. Santos? Anong termination? Anggal ni Carla. Hinablot niya ang sulat sa kamay ni Daniel at binasa ng mabilis. Nanlaki ang mga mata niya. Disciplinary dismissal. Paano? DJ, ikaw ang direktor dun. Mataas ang posisyon mo. Hindi sumagot si Daniel. Nakatitik lang siya ng walang emosyon sa loob ng itim na kahon. May nakita pa ang mamata niya. Sa ilalim ng tela na pinagpatungan ng mga envelope, may isa pang card. Isang maliit na ivory card, mas maliit kaysa sa unang greeting card. Inabot niya ito nang nanginginig ang kamay. Sulat kamay na naman ni Catherine. Matalas, desidido, malamig. Binasa niya muna ito sa isip niya. Ah, by the way, Daniel, akin ang kumpanyang yon. Ako ang nagmamay-ari ng 90% ng shares. Sumusunod lang si Mr. Santos sa mautos ko. Kakapaalam mo lang sa ari-arian ko. Natumba si Daniel. Napasandal siya sa malamig na pader ng gate. Ang pader ng bahay na hindi na sa kanya. Kay Catherine ang kumpanya. 90%. Alam niyang nag-invest si Catherine. Alam niyang ito ang naktayo. Pero hindi kailanman nakialam si Catherine. Binigyan siya nitong kalayaan. Akala niya isa lang itong tangang silent investor. Akala niya sa kanya ang kumpanya at kontrolado niya ito. Mali siya. Maling-mali. Si Catherine ang absolute owner. Isa lang siyang empleyado. Empleyadong kakasipa lang sa trabaho. DJ, anong ibig sabihin nito? Nakita ni Carla ang matinding pagbabago sa mukha ni Daniel. Hindi na kinaya ni Daniel. Binasa niya ng malakas ang card. Nanginginig ang boses niya. Halong galit at matinding takot. Ah, by the way, Daniel, akin ang kumpanyang yon. Ako ang nagmamay-ari ng 90% ng shares. Kakapaalam mo lang sa ari-arian ko. 5 segundong katahimikan sa kalsada. Pati si Andrea tumigil sa pagiyak. At pagkatapos ay binasa ni Daniel ang huling linya ng card. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa dumarating ang totoong main event. Blake. Tumunog ang pagbagsak ng katawan ni Carla sa aspalto. Hinimatay siya, nakapikit, putlang-putla na parang patay. Nataranta ang hipak at mga tito. Ma, gising. Tinapik-tapik nila ang piski nito. Walang pakialam si Andrea sa biyenan niya. Tiningnan niya si Daniel nang may halong takot. Kay Catherine,
Kay Catherine ang kumpanya. Ibig sabihin yung sweldo mo, yung kotse mo, lahat pala sa kanya galing. Hindi sumagot si Daniel. Nilukot niya ang card sa kamay niya. Wala ka palang kahit ano. Sigaw na naman ni Andrea. Basak na ang boses niya. Mahirap ka. Walang bahay. Walang trabaho. Manloloko ka. Sinabunutan ni Andrea ang sarili na parang baliw. Humahagulgol. Ipinusta niya ang lahat para pakasalan ang lalaking ito. Buntis siya. At ngayon alam na niyang walang-wala pala ang lalaki. Tanggal siya sa trabaho. Walang separation pay. Wala siyang kawala. Hindi pa dumarating ang main event, bulong ni Daniel sa sarili. Paulit-ulit na nag-echo ang linya sa utak niya. Tiningnan niya ang mama niyang hinimatay sa aspalto. Tiningnan niya ang bagong asawa niyang naghihisterikal. Tiningnan niya ang buong pamilya niyang naguguluhan at natatakot. Ang 700 milyong pisong bahay ay wala na, ang 8 milyon sa joint account ay wala na, ang credit cards ay nakablok na, ang trabaho na may sweldong daan-daang libo kada buwan ay wala na, ang sports car ay babawin. Sinibak siya sa trabaho nang walang natanggap, at sabi ni Catherine, hindi pa dumarating ang main event. Isang purong at nakakikilabot na takot ang gumapang sa likod ni Daniel. Ano pa bang natitira? Ano pa bang mas lala sa ganitong pakasirangang pangalan at buhay sa harap ng pamilya niya? Parang sinasagot ang tanong niya, narinig sa malayo ang isang sirena. Hindi yun ambulansya para kay Carla. Iba ang tunog. 2 patrol car ng pulis, asul at puti, ang lumiko sa Forbes Park at dahan-dahang huminto sa harap nilang nakakagulo. Ang tahimik at umikot na wangwang ay mas lalong nagpadilim sa sitwasyon nila sa mainit na hapong iyon. Bumukas ang mapintoong patrol car at 4 na nakapormang pulis ang bumaba. 2 ang naiwan sa sasakyan, habang ang 2 pa isang veterano at malaking pulis at isang batang pulis na may hawak na dosye ang lumapit sa kanila. Natahimik ang buong pamilya ni Daniel, pati si Andrea. Hikbi na lang ni Andrea ang naririnig. Tiningnan ng veteranong pulis ang buong grupo ng may malalim na tingin. Tumigil ang paningin niya kay Daniel at kay Andrea. Kinumpara niya ang mamukha nito sa litratong nasa dosye nga sama niya. Magandang hapon, sabi ang veteranong pulis. Malalim at nakakatakot ang boses niya. Kayo ba sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes? Napalunok si Daniel. Pakiramdam niya, nakadikit ang dila niya. Opo, ako si Daniel Padilla. Bakit po? Babe. Kumapit ng mahigpit si Andrea sa braso ni Daniel. Nanginginig ang buong katawan niya. Babe. Bakit may pulis? Bulong niya nang natatakot. Hindi pinansin ng pulis ang tanong ni Andrea. Nagpatuloy siya. Mula kami sa PNP sa IDG. May natanggap kaming formal na reklamo at matitibay na inisyal na ebidensya para sa kasong qualified theft, estafa, at malversation of corporate funds. Parang nahulog ang puso ni Daniel sa tiyan niya. Malversation? Estafa? Sinubukan ni Daniel na tumawa, pero isang kakaiba at basak na tunok lang ang lumabas. Nagkakamali po kayo. Isang malaking misunderstanding to. Ako po ang direktor ng kumpanya namin. Imposibleng magnako ako ng pondo. Specific ang mga kaso laban sa inyo. Sabi ng batang pulis habang binubuksan ang dosye. Inirereklamo kayo sa pagnanakaw ng 23.5 milyong piso mula sa Design and Construction CKSA. Gamit ang isang ghost company na Andrea Designs Consulting. Double billing sa mga travel expenses at paglustay sa company credit card para sa personal na gamit. Namutla si Daniel. Eksakto ang halaga. Nabanggit ang pangalan ng kumpanya. Hindi to pananakot lang. Paninira lang yan, sir. Sigaw ni Daniel. Tumining na ang boses niya dahil sa panik. Gawa-gawa lang yan ng asawa ko. Siniset up niya ko. Doon niyo na lang po ipaliwanag yan sa presinto. Malamig na sabi ng veteranong pulis. Kailangan niyo kaming samahan ngayon din para sa investigasyon. Hindi. Ayoko. Sigaw ni Andrea. Buntis ako, sir. Wala akong alam diyan. Pinapirma lang ako ni Daniel. Siya ang may paka ng lahat. Biktima lang ako. Tumahimik ka, Andrea. Singhal ni Daniel. Eksakto sa sandaling iyon, isa pang marangyang itim na SUV hindi ang usual na sasakyan ni Catherine ang marahang huminto sa likod ng mga police cars. Bumukas ang pinto sa likod. Bumaba si Catherine. Ibang-iba ang itsura niya. Walang bakas ang kalungkutan, galit, o kaba. Kalmado, malamig, at punong-puno ang dignidad. Nakasuot siya ng beige silk blouse.
slacks, at matching scarf. Isang malaking itim na shades ang nakatakip sa mata niya, na lalong nagmuha sa kanyang hindi maabot, hindi siya nag-isa. Sa likod niya ay bumaba ang abogado niyang si Ate Fortune na may bitbit na maliit na maletang ebidensya. Nanlalaki ang mga matang tiningnan ni Daniel si Catherine. Catherine, ikaw nagpapulis sakin. Sigaw niya. Paano mo nagawa to? Ipapakulong mo ang asawa mo. Dahan-dahang lumapit si Catherine sa kanila, huminto sa tapat ng mga pulis. Hinubat niya ang shades niya, at ipinakita ang malamig niyang mga mata. Tiningnan niya si Daniel. Asawa, sabi niya. Malinaw at dinig na dinig ng lahat ang boses niya. Aling asawa? Yung asawang patagong nagpakasal sa kabit niya? Yung asawang binayaran ang patagong kasal gamit ang ninakaw na pera? O yung asawang nagplano na patayin ang sarili niyang asawa para makuha ang 400 milyong pisong life insurance policy? Bawat salita ay parang suntok. Nanigas si Daniel. Si Carla, nakakakabawi pa lang ng malay at nakaupo sa aspalto, ay napangangan ng marinig ang tungkol sa 400 milyong life insurance. Hindi na tumingin pa si Catherine kay Daniel. Humarap siya sa pulis. Good afternoon, Inspector. Ako po si Catherine Bernardo. Ako po ang may-ari ng 90% shares ng kumpanyang ninakawan nila. Ako po ang nagreklamo. Humakbang paharap si Ate Fortune at inabot ang maleta sa pulis. Inspector, nandito po sa loop ang lahat ng kumpletong ebidensya. Ebidensya ng mga fund transfers papunta sa account ng Andrea Designs. SEC registration ng kumpanya na nakapangalan kay Andrea Brillantes. Mga pekeng invoices na pinirmahan ni Mr. Padilla, mga double billed na resibo sa pagbiyahe, at mga kopya ng credit card statements kung saan bumili sila ng luxury items para sa personal na gamit. Na-audit na po namin ang lahat. Kinuha ng pulis ang maleta at binuksan ito saglit. Nakita niya ang patong-patong na ebidensya. Tumango siya. Sapat na ito. Dalhin na sila. Hindi. Nagpumiglas si Daniel. Narealis niya na ito na ang katapusan. Catherine, huwag mong gawin to. Nakamali ako. Sorry na Catherine. Nawala lang ako sa sarili ko. Bigyan mo kong pagkakataon. Parang awa mo na. Huwag mo kong ipakulong. Pagkakataon. Tumawa si Catherine. Isang tawang walang halong saya. Tapos na ang pagkakataon mo, Daniel. Nung niloko mo ko, nung nakipagsabwatan ka sa mama mo, at nung pinirmahan mo ang life insurance policy na yon para patayin ako. At saka tiningnan ni Catherine si Andrea, na ngayon ay tahimik na lang na umiyak, nanginginig ang buong katawan nito. At ikaw, Miss Andrea Brillantes, nagpakasarap ka sa prang ninakaw niyo, nagtayo ka ghost company gamit ang pangalan mo, at naging beneficiary ka pa sa 400 milyong life insurance. Hindi ka isasalba ang pagbubuntis mo sa batas. Lumapit ang dalawa pang pulis. Hinawakan ng isa ang braso ni Daniel. Ang isa naman ay kay Andrea. Bitawan niyo ko, nanlaban si Daniel. Ang takot niya ay naging bulak na galit. Nakawala siya at sinubukang sugurin si Catherine. Kasalanan mo lahat ng to. Hayop ka. Kung hindi ka sakin, walang makikinabang sayo. Papatayin kita. Mabilis ang kilos niya, pero mas mabilis ang mga pulis. Bago pa man mahawakan ni Daniel si Catherine, nadaganan na siya at pinilipit ang mga braso sa likuran. Mabilis ding iniharang ni Ate Fortune si Catherine. Arestuhin yan. Sigaw ng veteranong pulis. Bitawan niyo ko. Papatayin ko siya. Sigaw ni Daniel. Nilabas ng isang pulis ang posas. Asterisk click. Asterisk nakaposas na ngayon si Daniel sa likuran. Tiningnan ni Catherine ang ngayoy inutil niyang ex-husband. Kalmado pa rin ang muka niya. Sabi niya sa pulis, Inspektor, paki-record po ito. Ang death threat niya sa harap ng mga testigong, ito ay magpapatibay sa inihanda ko pang kaso tungkol sa planong pagpatay sa akin gamit ang life insurance. Opo ma'am, naka-record na po. Sabi ngang pulis at suminyas para dalhin na si Daniel sa patrol car. Catherine, siga pa rin ni Daniel. Punong-puno ng desperasyon ang boses niya habang kinakalatkat siya papunta sa sasakyan ng pulis. Nagsisisi na ko. Kath, pangako, mahal kita. Bitawan niyo ko. Ma, tulungan mo ko. Tulala na lang si Carla. Ang anak niya, ang pinagmamalaki niya, ay nakaposas na parang isang kriminal. Blake, si Andrea, nang makita ang posas ni Daniel,
at nang mapagtanto ang kahihinatnan niya, ay tuluyan ng hinimatay. Bumaksak ang katawan niya sa aspalto. Inspektor, sigaw ngang hipak ni Daniel. Dalhin niyo na rin yan. May medik naman sa presinto, walang awang utos ang pulis. Isang babaeng pulis ang mabilis na tumulong para isakay ang walang malay na si Andrea sa pangalawang patrol car. Sumara ang napinto ngang dalawang sasakyan. Muling umugong ang sirena. Unti-unti itong lumayo sa kahabaan ng Forbes Park. Bit-bit ang sumisigaw na si Daniel at ang walang malay na si Andrea. Nanatiling nakatayo si Catherine at huminga ng malalim. Nakarating na rin ang totoong main event. Gumapang si Carla sa aspalto gamit ang huling lakas niya. Tiningnan niya si Catherine nang may matinding galit. Ahas ka. Sinira mo ang anak ko. Sinira mo ang pamilya namin. Mabulok ka sana sa impyerno. Huling beses na tiningnan ni Catherine ang kanyang biyenan, ang kanyang ex-biyenan. Kayo mismo ang sumira sa anak niyo nang konsintihin niyo ang pagiging gahaman niya. Nung tinulungan niyo siyang magloko, at nung nagparty kayo sa ibabaw ng kalungkutan ko. Kung anong itinanim, yon ang anihin. Tinalikuran sila ni Catherine at isinuot ulit ang shades niya. Sumakay siya sa SUV niya. Sumunod si Ate Fortune. Tahimik na umalis ang sasakyan. Iniwan si Carla na sumisigaw sa mainit na aspalto at ang natitirang pamilya nila na baon sa matinding hiya at kawalan ng pag-asa. Tapos na ang laro. Nanalo si Catherine. Naging mabilis at walang awa ang proseso sa korte. Masyadong matibay ang ebidensyang inihain ni na Catherine para kontrahin. Ang nga dokumentong inihanda ni Ate Fortune at ni Mr. Chua ay napakalinis at kitang-kita ang digital trail ng pondo. Ang pagnyanakaw sa 23,000 tika 5 milyon ay napatunayan ng walang duda. Sinubukan ni Daniel na ibunton ang sisi kay Andrea, at sinabing na set up lang daw siya nito. Pinilit niyang inakit lang siya ni Andrea at ito raw ang nakpapatakbo sa Andrea Designs. Pero pinabulaanan ito ang sarili niyang nga pirmasam nga pekeng vouchers at cash advances. Ginawa naman ni Andrea ang lahat gamit ang pagbubuntis niya para makakuhang simpatiya. Sabi niya, biktima lang daw siya at tinakot lang siya ni Daniel para pumirmasam nga papel na hindi niya naiintindihan. Pero nakapangalan sa kanya ang bank account na may daan-daang libong deposito, at napatunayan sa CCTV na siya ang namili sa maluxury stores. Matapos ang nakakapagod na pagdinig, nagbaba ang hatol ang huwes, nanaik ang hustisya. Napatunayang guilty si Daniel sa kasong qualified theft and estafa. Hinatulan siyang makulong sa bilibid ng 6 hanggang 12 taon. Ang death threat na isinigaw niya sa harap ng mapulis, kasama na ang planong life insurance na 400 milyon, ay nagbigay diin na isa siyang mapanganib na tao na may masamang intensyon. Napatunayan din na guilty si Andrea. Siya ang itinuring na kasapwat at nakinabang sa nanakaw na pera. Hinatulan siyang 3 taong pagkakakulong. Hindi siya iniligtas ngang kanyang pagbubuntis. Sigurado lang na manganganak siya sa ospital, sa loop ng Women's Correctional. Hindi pa doon natapos ang karma. Si Carla ang pinakakawawa sa lahat, ang kaisa-isa niyang anak at ipinakmamalaki. Ngayon ay isa ng preso. Nawala ang kanyang pinagkukunan ng malaking allowance. Ang makamag-anak niya na dati ay sipsip sa kanya, ngayon ay iniwasan na siya. Nahihiya sila at ayaw nilang madamay sa pagkasirangang pangalan ng pamilya dahil ang chismis ay mabilis na kumalat. Hindi na lumalabas ngang bahay si Carla dahil sa matinding hiya. Para mabayaran ang milyon-milyong abogado ni Daniel na natalo rin sa kaso napilitan siyang ibenta ang sariling bahay. Dahil kailangan ng pera, naibenta ito sa paluging halaga. Sa loop lang ng 1 taon, pulubi na si Carla. Napilitan siyang lumipat sa isang masikip na inuupahang kwarto sa squatters area. Nabubuhay siyang mag-isa, puno ngang pagsisisi at galit. Nanganak si Andrea sa ospital ng kulungan. Base sa patakaran, saglit lang niyang nakasama ang sanggol bago ito ibigay sa DSWD dahil maging ang pamilya ni Andrea ay tumangging alagaan ito. Nahiya na sila ng husto at itinakwil na si Andrea mula sa kanilang pamilya dahil sa dumi na idinulot nito sa pangalan nila. Ang pangarap ni Andrea na maging mayaman ay nagtapos sa likod ng rehas, hiwalay sa anak at walang-wala. Naging tahimik at mainitin ang ulo ni Daniel sa loop ng bilibid. Nawala sa kanya ang lahat. Nawala ang gwapo niyang itsura. Napalitan itong blangkong tingin, at naksisisi. Hindi sa pagtataksil niya kay Catherine, kundi dahil nakintangka siya, pabaya, at nakpahuli. Naging pinal naman ang annulment ni Catherine habang nililitis ang ex-husband niya.
Madaling tinanggap ng korte ang petisyon dahil sa matibay na ebidensya ng pangangalunya at mga kriminal na kaso. Kasama ang 700 milyong piso mula sa bahay, plus lahat ng personal na yaman niya, nagsimula ng bagong buhay si Catherine. Hindi na rin niya gustong ma-associate sa construction company na nagpapaalala sa kanyang panloloko. Ibinenta niya ang kumpanya kay Mr. Santos at sa iba pang investors. Nagdesisyon si Catherine na gamitin ang kapangyarihan niya para sa mas malaking layunin. 2 taon ang nakalipas. Sa Grand Ballroom NJ Shangri-La, nakatayo si Catherine sa entablado. Elegante at nagniningning siya. Perfect ang suot niyang sky blue scarf sa outfit niya. Hindi na siya mukhang malamig. Ang mga mata niya ngayon ay puno ang init at kumpiyansa. Nagsasalita siya sa harap ng dandang bisita para sa official launch ng Catherine's Light Foundation. Ang pagtataksil ay isang lasong unti-unting pumapatay, sabi niya. Kalmado at malakas ang boses niya. Pwede tayong patayin nito mula sa aluk, pero pwede rin itong maging panlunas kung pipiliin nating hiwag mamatay. Pwede nitong pilitin tayong makita kung gaano tayo kahalaga. Ngayon, nakatayo ako rito hindi bilang biktima. Nandito ako bilang isang survivor na piniling gawing lakas ang lason na yon. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang Catherine's Light Foundation ay isang non-profit organization na itinayo at pinondohan niya mula sa sarili niyang bulsa. Ang layunin nito ay magbigay ng libreng legal assistance, proteksyon, at livelihood training para sa mga babaeng biktima ng pang-abuso sa asawa at financial fraud. Pagkatapos ni Effen, lumapit sa kanya ang dati niyang katrabaho na si Mimi, na ngayon ay personal assistant na niya, may hawak na tablet. Maamkat, ang ganda po ang Effen. Marami pong sponsor ong agad nag-sign up. At may nabasa nga pala akong balita kanina. Anong balita? Tanong ni Catherine habang kumukuhang mainit na cup. Pinaalis na raw po si Carla Estrada sa nirerentahan niyang kwarto dahil ilang buwan nang hindi nakakabayad. Nabalitaan ko pong nakikitira na lang siya sa mga malalayong kamag-anak at ginagawa na lang daw po siyang katulong, balita ni Mimi. At tungkol po kay Andrea Brillantes, na-reject po ulit ng judge ang request niyang lumabas ng maaga for good conduct. Sabi daw po, wala pa rin siyang pinapakitang pagsisisi. Natahimik si Catherine saglit. Tumingin siya sa bintana, pinakmamasdan ang muling paglubog ng araw sa Manila skyline. Hindi siya nakaramdam ng saya o awa, wala na lang sa kanya. Gumawa ng sariling paraan ang hustisya at karma ng universo. Inanina nilang lahat ang itinanim nila. Understood, sabi ni Catherine, umikot mula sa bintana at ngumiti kay Mimi. Huwag na nating pansinin ang mga balitang yan. Marami pa tayong tatrabahuin. Ihanda mo ang meeting sa legal team bukas. May bago tayong kliyente na kailangan ang tulong natin. Naglakat si Catherine palabas ng ballroom, pinapalibutan ng mataong nagmamahal at humahanga sa kanya. Nawalan siya ng isang walang kwentang asawa, pero nahanap niya ang sarili niya. Malaya, mayaman, at higit sa lahat, ginawa niyang liwanag para sa iba ang kanyang mga peklat. Ito ang pinakamagandang karma at ang pinakasatisfying na wakas ng kwento.